Kaya lang, inaano ko, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sabi sa amin. Mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Nakalabas na ng bansa ang wanted na si Charlie Atong-Ang, ayon kay Julie Dondon Patidongan, ang whistleblower sa kaso ng missing sa Bungeros. Sinabi ni Patidongan na naniniwala siyang wala na sa Pilipinas si Atong-Ang. Iginiit din nito na hindi umano basta-bastang susuko si Atong-Ang dahil hindi niya ito ordinaryong tao at international ang kanyang grupo. Posible raw na noong Disyembre pa umalis ng bansa ang naturang negosyante. Sinabi pa ni Patidongan na kung sakaling nasa bansa pa si Atong-Ang, ay maaaring magtago siya sa mga eksklusibong subdivision na pag-aari niya, o pag-aari ng mga taong pinagkakatiwalaan, at hindi sa mga general o sinuman. Si Atong-Ang ay may patong na 10 na milyong piso sa ulo, na alok umano ng Department of Interior and Local Government, na itinuturing na armed and dangerous ng PNP, dahil sa mga baril na hindi pa nito na isusuko, at ikinokonsiderang fugitive from justice ng DOJ. Noong Miyerkules, naglabas ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26, ng warrants of arrest laban kay Atong-Ang at 17 pang akusado, sa kaso na walang inirekomendang piyansa. Agad namang kumilos ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, sa paghahanap kay Atong-Ang, at noong Huwebes ay hiniling na nila ang isang Interpol Red Notice. Nasundan pa ito ng hiwalay na mga warrant of arrest laban kay Atong-Ang at sa 20 pang co-accused, na inisyo naman ng Lipa Batangas RTC. Ano ho yun? Pwedeng pakikwento lang muna, at least para may background kami, yung naging papel, lalo na po si Brigadier General Romeo Macapas from CIDG before. Ano ho yung naging papel niya, kung bakit nagrekomenda ho kayo para masibak na po siya sa serbisyo? Sa mahabat maikli po, ang isinampa po kay General Macapas at ang amin pong nakita at amin po siyang pinatawan ang amin po nire-recommend ang penalty ng dismissal ay dahil he unlawfully seized and retained the cell phones of Ella Kim and Jose Patidongan during the Cambodia rescue mission without legal basis. He altered and deleted messages from the confiscated cell phones and concealed or caused the loss of SD cards, thereby impairing the availability of crucial evidence related to the missing Sabongeros cases. Yung konteksto nito, kailangan sunduin yung mga magkapatid na Patidongan dahil meron silang mga mahalagang mga impormasyon na alam. At merong sila ay vital witnesses dun sa kaso ng missing Sabongeros case. At authorized si General Macapas to lead a rescue and repatriation mission in Cambodia. Pero lo and behold, pagdating dito, arrested yung dalawang Patidongan brothers at yung mga cellphone nila ay kinuha at nawala ang ilang mga importanteng ebidensya. And because of that, that is obstruction of justice under PD 1829, qualifying as grave misconduct. So, yung rescue mission as a pretext for arresting witnesses, kinompromise niya yung mga ebidensya, and that is serious abuse of authority. Yung kanyang acts seriously dishonored the police service, amounting to conduct unbecoming of a police officer. Yun po yun. Sir, follow-up lang para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Bakit pagdating kay Brigadier General Macapas, recommendation only? Bakit dun sa iba, Lieutenant Colonel Major down to Sergeant,
ay outright yung dismissal, sir? Kapag ang rango po police colonel pataas, kailangan po natin ng presidential clearance. So the NAPOLCOM released a resolution for ordering the dismissal of Lieutenant Colonel Orapa et al. And it issued a resolution recommending to the Office of the President the dismissal of Police Brigadier General Romeo J. Macapas. Bago pala magpatuloy, gusto ko munang magpaliwanag sa publiko. Kasi noon, sinasabi natin na 60 days mula sa filing of the complaint hanggang sa paglabas ng desisyon, kami ay handa at kaya naming ilabas ang desisyon within 60 days. Sa katotohanan yan, ready nga ho kami. At sinabi na rin ho natin yun na although bahagya noon na handa na ho kami sa desisyon. Ngunit, humingi po kami ng pag-unawa ng taong bayan kasi wala pa po yung mga warrant. Wala pa po yung mga warrant of arrest. Noong pong nakaraan, ang naglabas po ng warrant of arrest, yung pong RTC sa Santa Cruz, Laguna, a few days ago. Pero hindi po lahat ng mga respondent na pulis kasama po sa warrant of arrest na inisyu po ng Santa Cruz, Laguna. Ngayon po, nakakita na po tayo ng isa pang warrant of arrest galing po sa Lipa City, Batangas, kung saan lahat na po ng respondent sa kaso po namin dito sa NAPOLCOM sakop na po ng mga warrants of arrest. Sa Tagalog po, kaysa naman po i-dismiss namin ng maaga at hindi natin makita kung saan isa-serve yung warrant, minarapat na lang po namin muna na hawakan yung aming desisyon para masigurado po na masaserve po yung mga warrants of arrest dito po sa mga respondent na ito. So, inisip po natin yung hustisya para sa taong bayan. Ano po ba ang mas tama? Na ilabas na po namin yung desisyon within 60 days dahil sinabi namin na 60 days? O magantay muna kami ng konti para tuluyang makita ng taong bayan na may hustisya sa Pilipinas? Na ang gobyerno ay nagtatrabaho ng sabay-sabay, nagpapakahirap, at nagtutulungan para magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Yun po ang pinili ng National Police Commission, na magantay muna ng konti. Kung nainip po kayo, pasensya po, pero lumabas na po yung mga warrant galing po sa mga korte. Ito po yung mga warrant na ito. At kaya ngayon lang ho namin nilabas yung aming desisyon. Sana po ay maintindihan ninyo. Alright. May we now call on Ms. Liza Aquino from ABS-CBN. Kasi yung timeline lang po dito kasi nirekomenda na NAPOLCOM today. Usually po sir, gaano katagal bago po malalaman ko ano po ang magiging aksyon ng palasyo dito sa recommendation ninyo? I cannot answer for the Office of the President, but we will transmit this immediately. So it is up for the Office of the President. Follow up lang sir doon sa naging offenses ni General Macapas sir. So obstruction of justice, it falls under unlawfully seizing the phones, di ba sir? Yes. Yung arresting both of them sir under the guise of a rescue mission. So does that fall under obstruction of justice as well or is it illegal detention sir? Kasama rin po yun. So conduct and becoming of a police officer po rin po yun. Yung pong totality po ng kaniyang mga ginawa, yung pong pagkuha ng mga cellphone, yung pag-aresto sa mga vital witnesses, meron pong obstruction of justice doon eh. Yun po yung mga witness eh. Bakit natin pipigilan, bakit natin nahawakan ng mga cellphone na may mga lamang ebidensya, bakit natin tatanggalin ng mga ebidensya? So yun po ang sinilip ng NAPOLCOM, kaya po ipinataw ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Thank you po, Mr. Thank you. Now may we call on Mr. J.M. Pineda from PRTV. Sir, good afternoon, sir. Sir, tanong ko lang kung nakausap niyo na po si General Macapas regarding this or totally wala pang communication ng NAPOLCOM sa kanila? Hindi po ko po personal na kinakausap si General Macapas. Why will we speak with him? No.
Yan lang, sir. Thank you, sir. All right. Thank you, sir. Are there any more questions? So if But General Macapas has maybe, of course, he has answered the complaint in our office. So nagsumagot siya. So that yun pong interface ng NAPOLCOM sa kanya. But if you're asking kung kinausap po namin siyang personal, hindi pa. Ms. Liza Aquino again from ABS-CBN, please. Sir, sorry, tatawid lang po ako ng ibang issue. We'd like to get your official statement or reaction doon po sa inalabas na statement ng isang pulis na involved doon sa mamahaling sapatos, sir. Sorry, sir. Allegedly, ang sabi po niya ay fake daw po yun at hindi daw po talaga luxury item. Ito pong sapatos na ito. Ano pong reaction ng NAPOLCOM doon, sir? Will this affect your investigation doon po sa issue? Hindi tayo pinanak kahapon. Yun na lang yan. Let's go back to the topic. Thank you, sir. All right. May we call on Ms. Marlene Padiernos from DZMM. Sir, list din ako ng very light pero about missing sa Bongero pa rin. Sir, yung sabi kasi ng SALG Remulla kahapon na merong mga 4 na retired general na iniimbestigahan na posible pong tumutulong kay Mr. Atong Ang. At sabi na po ni CIDG Director Morico, merong ibang pulis na posibleng tumulong po na active sa service para makapagtugo itong si Atong Ang. May ginagawa pang investigasyon ng NAPOLCOM about dito. At the same time, ano ho ba yung pwedeng maging parusang ibigay ng NAPOLCOM para po doon sa mga active personnel na PNP na tumutulong po kay Atong Ang, sir? We are coordinating with the CIDG. The SILG very eloquently said it. So hindi ko na kailangan dagdagan pa yon. So kausap po natin din ng CIDG. And the CIDG is on top of it. Of course, we are doing our own investigation on the side, but the CIDG is on top of it. So, kaya po medyo komplikado tong issue ho na ito dahil napakarami pong moving pieces, including that. Sir, naalala ko nung mga una-unang panahon na pumutok itong issue sa mga missing sa Bongero, nabanggit po ninyo na may ilang active generals kayo na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit. Kamusta na po? Ano pong update po doon, sir? Hindi pa rin ho kami tapos. So, we are still ongoing. The investigation on those generals are still ongoing. Mga ilan yun, sir? May number na ba kayo? Confidential. Okay. Thank you po. Thank you. Now may we call on Mr. Kim Sora from GMA7. Hi sir, good afternoon po. Sir, pwedeng pa-ulit lang po yung mga list ng name ng mga kakasuhan po natin. Muna, tapos na yung kaso. Opo. Hindi natin kakasuhan. Decision na ho ito. Ay, decision na po. Oo. Pwede po sir, pabasa na lang po ulit sir. Thank you po. O nga, kasi late kayo eh. Thank you. Pagbigyan ba natin yung Channel 7? Lieutenant Colonel Ryan J. Eliab Orapa, Police Major Mark Philip Simborio Almedilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Lagahit Cabillan, Police Chief Master Sergeant Arturo Opalia de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andes, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Munoz, Police Corporal Angel Joseph Ferro Martin, and Police Staff Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio. And in the other case, Police Brigadier General Romeo J. Macapas. Thank you, sir. Are there any further questions? Siguro, gusto ko lang ibigay siguro yung mic sa ating Legal Affairs Service saglit. Baka meron siyang komento. Director Maylin. Siguro anong pananaw mo after natapos na itong kasong ito dahil ito ang Legal Affairs Service po ang siyang duminig ng kasong ito bago po in-elevate sa National Police Commission and Bank. Any comment, Director May?
Well, for the National Police Commission, particularly in the Legal Affairs Service and all the summary hearing officers of the National Police Commission po, siguro yun pong aming masasabi lang is that nagkaroon po ng due process ang pagdinig sa dalawang kaso na ito. Binigyan po ng pagkakataon ang mga respondents dito po sa kaso na ito na magpasa o magsabi ng kanilang magbigay ng kanilang ebidensya at sagot doon sa mga allegations against them. And at the same time, ito po ay dineliberate hindi lamang ng isang commissioner kundi lahat po ng mga commissioners ng National Police Commission. At ang bawat allegations po ay hinimay, ang bawat ebidensya po ay kinonsider for both parties, the prosecution and the respondents. At pagkatapos po nito, ang requirement lang naman ng batas ay substantial evidence for administrative cases. At pagkatapos ng deliberation, ito po ang nangyaring desisyon at napagkasundo ang desisyon ng komisyon. Both cases po ang naging decision ng National Police Commission is to impose the penalty of dismissal from the service, including all the accessory penalties for all respondents in this particular case. And to highlight also na importante ang naging role po ng mga complainants at ng kanilang witnesses para po mabigyan ng hustisya ang mga biktima dito po sa kaso na ito. Thank you. Thank you so much, Director Kaluya. So since there are no further questions, May ano bang tanong? Pwede bang isang personal na bagay lang? May pinangakuan kasi akong bata. Gusto ko lang ipakita yung likod ng cellphone ko sa pamangkin ko. Dinikitan niya to ng Hello Kitty nung Pasko. Sabi ko hindi ko tatanggalin. Gusto ko ipakita ito habang ina-announce yung Sabongero case. Kasi para sa susunod na henerasyon ang aming desisyon. So kung nanonood yung pamangkin ko, no, si Hello Kitty. Any other questions? there are no further questions. All right, sir. So since there are no further questions, we would now like to invite our NAPOLCOM Chief, Commissioner Kalinisan, for his closing statement. Sir. Well, it is what it is. Trabaho po ng National Police Commission na maging pulis ng pulis. These are tough decisions, but we have to announce them para po sa hustisya ng taong bayan. Matagal na pong inantay ng taong bayan ito. At happy po kami na kaparte po kami na pagbibigay ng hustisya sa taong bayan. Huwag po kayong matakot para dun ho sa mga biktima ng kahit anong pang-aabuso. Andito po ang National Police Commission. Pero siguro po, ang pinaka-importante ho dito magtiwala po tayo sa ating kapulisan. Yun po ang number one. We fully trust them. The National Police Commission trusts our policemen. However, sa panahon po ng kanilang pang-aabuso, mga insidente ng pang-aabuso, meron po kayong malalapitan. Ito po ang NAPOLCOM, ang pulis ng pulis. Maraming salamat po sa ating lahat.